Diyos, napagpuring ka, lugod-lugod. Magsiawit tayo sa Diyos ng Alleluia. Magsaya pagkat nakita ang dakilang poon. Tutugin mga trumpeta pagkat nabuhay siya. Magsiawit tayo sa Diyos, nagpapuring ka, lugod-lugod. Magsiawit tayo sa Diyos ng Alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumayin niyo po ang Panginoon At sumaiyo rin. upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang na ito, alin at pagsisimula para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan. Ang mga may sakit, ang mga nagpapamisa at ang mga kasama nating nagsisimba. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang kalooban namin naway mapuspos ng ganap sa Espiritu mong dumadaloy sa aming lahat upang bigyan niya kami ng layuning kalugod-lugod sa iyo at ng kapasyahang sundin ang loob mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ibig matiyak ng pinuno kung ano nga ang sakdal na mahudyo laban kay Pablo. Kaya't pinagpulong niya kinabukasan ang mga punong saserdote at ang buong Sanhedrin. Sa kakinalagan si Pablo, ipinanaog at iniharap sa kanila. Alam ni Pablo na dooy may mga Saduseyo at Pariseyo. Kaya't sinabi niya ng malakas, "Mga kapatid, ako'y Pariseyo, anak ng mga Pariseyo. Dahil sa pag-asa kong muling mabubuhay ang mga patay, ako'y nililitis ngayon." Matapos itong sabihin ni Pablo, nagtalo-talo ang mga Pariseyo at ang mga Saduseyo at nahati ang kapulungan. Sapagkat ang sabi ng mga Saduseyo, hindi muling mabubuhay ang mga patay at walang anghel o espiritu. Subalit ang mga Pariseyo naman naniniwala sa lahat ng ito. At lumakas ang kanilang sigawan. Tumindig ang ilan sa mga iskribang kapanig ng mga Pariseyo at malakas na tumutol. Wala kaming makitang pagkakasala ng taong ito. Ano kung may isang espiritu o isang anghel na nagsalita sa kanya? At nang maging mainitan na ang kanilang pagtatalo, natakot ang pinuno na baka lurayin nila si Pablo, kaya't pinapanaog niya ang mga kawal, ipinakuha si Pablo at ipinapasok sa kuta. Kinagabihay, tumayo ang Panginoon sa tabi ni Pablo at sinabi sa kanya, "Lakasan mo ang iyong loob."
nagpatotoo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem. Ganyan din ang gawin mo sa Roma, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang o poon ko ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Pinupuri ko ang poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya ang sa akin umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailanmay, hindi ako matitinag. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay, upang doon ay maagnas. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo Ang rin. mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingala si Jesus at nanalangin, Amang banal, hindi lamang ang aking mga alagad ang dinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Maging isa nawa silang lahat, Ama, kung papaanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman maging isa sila sa atin upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang karangalang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y ganap na maging isa, gaya nating iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. At sa gayon, makikilala ng sanlibutan na sinugo mo ako at sila'y iniibig mo katulad ng pag-ibig mo sa akin. Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ang mga binigay mo sa akin upang mamasdan nila ang karangalang bigay mo sa akin sapagkat inibig mo na ako bago pa nilikha ang sanlibutan. Makatarungang Ama, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita at nalalaman ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakilala kita sa kanila at ipinakikilala pa upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumapuso nila at ako na may sumakanila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Welcome sa Our Lady of Lasalette Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Nakikita po ba natin ang kahalagahan ng pagsunod natin sa kalooban ng Diyos? Yung lagi nating pagdarasal, yung consistent nating pagisimba, pagpapakabuti, pag-iwas sa masama, pagmamahal sa Diyos, paggalang sa kapwa, yung lagi nating pagbibigay ng best natin sa lahat ng mga mabuti nating ginagawa. Nakikita po ba natin ang halaga ng mga ito? Well, sana, sapagkat kung hindi ay baka mawalan tayo ng gana.
Narinig po natin sa ating unang pagbasa ang sinabi ng Panginoon kay Pablo. Lakasan mo ang iyong loob. Hinto muna tayo dito. Ilagay muna natin sa konteksto kung bakit sinabi ito ng Panginoon kay Pablo. Simple lang ang konteksto, pinagtutulungan siya. If I'm not mistaken, nabugbog na siya, kinulong siya, and then interrogate siya ng mga nasa kapangyarihan na may say kung siya'y papatayin ba. And then, pagod na pagod pa siya. Tapos, may mission pa siya sa Roma. So, pwedeng at this point, nawawala na talaga na siya ng gana. Dito ngayon sinabi ng Panginoon kay Pablo, lakasan mo ang iyong loob na may karugtong na ganito. Nagpatotoo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem, gayon din ang gawin mo sa Roma. In other words, nagpatotoo ka, ginawa mo na ang kalooban ko dito sa Jerusalem, magagawa mo rin ang kalooban ko sa Roma. Huwag kang mag-alala. Makakaya mo ang lahat ng ito, pati ang mission mo sa Roma. Something like that ang sinasabi ng Panginoon dito kay Pablo. Dito po natin makikita ang halaga ng consistent o lagi nating pagsunod sa kalooban ng Diyos. Malaki man o maliit ang kalooban ng Diyos, mahirap man o madali, may nakakakita man o wala, basta't lagi natin ginagawa. Because this will prepare us for our future tasks. You see, our Lord will guide us for us to fulfill our mission in life. Sa lipunan na ating ginagalawan, sa simbahan na ating kinabibilangan, lalong-lalo na sa ating pamilya. At yun ay i-guide niya tayo para magawa natin ang mga dapat nating gawin, magampanan natin ang mga tungkulin natin. Of course, we can say no. Pwede tayong tumanggi. Pero tatandaan po natin na ang kahulugan ng buhay natin ay hindi sa pagiging tamad, hindi sa pagiging takot, lalong hindi sa pagiging mayabang o makasarili, kundi sa pagkakaroon ng mahalaga nating bahagi o parte sa mundo na ginagalawan natin. Yung pagkakaroon natin ng magandang contribution, lasting contribution, meaningful contribution sa mundo na ginagalawan natin. And certainly, hindi tayo magkakaroon ng magandang contribution o impact sa mundo, sa lipunan, sa pamilyang ginagalawan, kinabibilangan natin, kung hindi tayo gagawa ng mga tungkuling iniaatas ng Panginoon sa atin. Of course, hindi ganun kadali yun. Pero kung lagi nga po tayong susunod sa kalooban ng Diyos, siya mismo ang maghahanda sa atin sa mga misyon na iatang niya sa atin. You see, hindi naman agad ipinresenta ng Diyos ang Roma kay Pablo. Hindi naman niya agad pinapunta si Pablo sa Roma. Pinrepare muna niya. At ito ay sa pamamagitan ng pag-inspire kay Pablo na sumunod sa kalooban niya. Pinag-preach muna niya si Pablo. Pinapunta muna niya sa mga lugar na mahirap puntahan at kung saan ang mga tao mahirap pakisamahan. Pinaranas muna niya kay Pablo na interrogate ng mga nasa kapangyarihan sa Jerusalem. At pinaranas muna din kay Pablo ang iba't ibang mga karanasan ng kahirapan. But all this prepared Paul for Rome because God used all this to form the character of Paul. Hindi po sasayangin ng Diyos ang mga panahon na tayo nagiging faithful sa Kanya. Yung mga pagkakataon na nagdarasal pa rin tayo sa kabila ng parang hindi dinidig ng Diyos ang ating mga panalangin. Yung mga pagkakataon na sumasampalataya pa rin tayo sa kabila ng parang palala ang ating problema. Yung mga pagkakataong nagbibigay tayo sa kabila ng parang walang bumabalik sa atin na maganda. Yung mga pagkakataon na nagpapakabuti pa rin tayo sa kabila ng mga masamang nangyayari. Hindi sasayangin ng Panginoon ang mga moments of faithfulness na ito sapagkat sa pamamagitan ng lahat ng ito, tutulungan niya tayo na mabuo ang ating karakter, ang maging mas mapagkumbaba tayo, ang maging mas resilient tayo, ang maging mas faithful tayo, ang mas mapalapit tayo sa Kanya, ang makita natin ang mga taong nandyan talaga para sa atin, hanggang sa pagkalooban na niya tayo ng biyaya na atin ang maalagaan o tungkulin na atin ang magagampanan dahil naipakita na nga po natin sa Kanya ang ating katapatan. Yun naman din, di ba ang pangako niya? Ang sabi niya, sino mang mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, ipagkakatiwalaan sa lalong malaking bagay. Gayunpaman, wag po nating isipin na ito'y dahil sa ating sariling kakayanan, ha? Nabibigyan tayo ng Panginoon ng dakilang biyaya o kaya pagkakatiwalaan tayo ng Panginoon ng dakilang gampanin sa buhay dahil magaling tayo, matalino tayo, madiskarte tayo. No. Hindi po yun ang sinasabi ng Panginoon kay Pablo. Sapagkat in the first place, hindi po natin kayang maging faithful sa Diyos kahit sa mga simple at maliit na bagay kung wala
ang biyaya niya sa ating buhay. So, yun po actually yung sinasabi ng Panginoon dito kay Pablo eh. Hindi po niya sinasabi kay Pablo, Pablo, huwag kang mag-alala, lakasan mo ang loob mo. Ang galing mo eh, magaling ka eh, malakas ka eh, nakaya mo dito sa Jerusalem magpatotoo tungkol sa akin. Mas kakayanin mo sa Roma. Basic lang yun, huwag kang mag-alala. Hindi, sapagkat kung ganun ang sense ng sinabi ng Panginoon kay Pablo, sigurado ko, sa kondisyon ni Pablo na, sasabihin ni Pablo sa Panginoon, pwede po ba, wag na lang ako, iba na lang. Total naman, nakapagpatotoo na ako tungkol sa inyo dito sa Jerusalem. Iba na lang, padala nyo sa Roma. Ayoko na, pagod na ako. Pero hindi ganon ang naging reaksyon ni Pablo. Kasi hindi ganon ang sense ng sinabi sa kanya ng Panginoon. Ang sense ng sinabi sa kanya ng Panginoon ay yung umasa si Pablo hindi sa kakayanan niya, kundi sa kakayanan ng Panginoon na tumutulong sa kanya. So ang sense talaga ng sinabi ng Panginoon kay Pablo ay ganito, Pablo, lakasan mo ang loob mo. Dahil kung papaanong tinulungan kita dito sa Jerusalem na makapagpatotoo tungkol sa akin, sa Roma, ganun din ang gagawin ko. Tutulungan din kita, kaya wag kang mag-alala. Yun yung sense ng sinabi ng Panginoon kay Pablo. Kaya lumakas ang loob nito. Alam po ninyo, kapag mayroong mga nagsasabi sa akin na, Father, papaano kung sa paglipat mo next year ay ilipat ka uli sa may pagawain, may papagawang kumbento, may papagawang simbahan, o utusan kang magpagawa ng mga chapels. Alam po ninyo, ang mabilis kong sagot, ayoko na. Sana naman wag na, pagod na ako. Dahil ang tinitingnan ko sa mga sagot na yon ay yung sarili kong kakayanan. Pero kung iisipin ko po, ang magandang simbahan po natin, ang mga magandang chapels na ipapatayo natin ay dahil ba sa kakayanan ko? Hindi. Ito'y dahil sa kakayanan ng Diyos. Actually, yung na-spend nating pera sa pagpapagawa ng mga chapels at pagtulong sa mga institutions and individuals, kung susumahin, nakapagpatayo na tayo ng isa pang simbahan. Ganon kagaling ang Diyos. Kaya nga, kung yun ang kanyang magiging plano para sa aking next assignment, ang titingnan ko ay hindi ang kakayanan ko. Para hindi ko sabihin, ayoko na, pagod na ako, iba naman ang kakayanan ng Diyos na kailanman ay hindi matatawaran. At babalikan ko yung maraming mga pagkakataong sinunod ko siya. Kaya nangyari ang mga nakikita nating milagro at himala talaga. So ganun din po sana ang ipagdasal nating biyaya ngayon sa ating banal na misa. Yung wag nating katakutan, ni wag tayong mag-alangan na sumunod lagi ngayon sa kalooban ng Diyos. Sapagkat ito ang maghahanda sa atin sa mas mga dakilang kalooban ng Diyos para sa atin at sa mga taong matutulungan natin pagdating ng panahon. Diyos sana ang hiling nating biyaya ngayon. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. ang Diyos. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, Kung di sapagkat anak niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di ringgit ang Diyos ang samo ko. kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ang Diyos Pumikit tayo. samo ko. Panginoon, tulungan mo kung wag manghinayang, wag mag-alangan, wag matakot, at wag tamarin. Wag mawala ng pag-asang sumunod sa iyong kalooban. Araw-araw sa maliliit, malaking bagay, nakikita man o hindi, may mag-thank you man o wala, tulungan mo po ako
na makasunod lagi sa kalooban mo sapagkat alam ko na ito ang maghahanda sa akin para sa mga mas natatangi mong biyaya at kalooban para sa akin. Tulungan mo po ako, Panginoon, na wag maligaw ng landas. Tulungan mo akong magtiwala sa iyong dakilang layunin. Hallelujah! Hallelujah! Tulungan mo akong gawin lagi at ibigay lagi ang best ko. Siya ay muling babalik sa atin. Tulungan mo akong makita ang purpose ng aking mga naranasang problema. Hallelujah! Palalakasin ako nito sa iyong pagmamahal. Matutulungan ako ng mga pagsubok ngayon upang mas maging matatag sa mga pagsubok pagdating ng panahon. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan, sapagkat mahal ka ng Diyos, makatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Kay Jesus, mayroong magandang mangyayari sa'yo. Kung lalapit kay Jesus. Kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Ang aming pag-aalay ng alak at tinapay, naway maging iyong dugo't katawan, pagkain ng buhay. Aming isasalo sa banal na alay mo, kaunti naming nakayanan at pagtulong, pag-asa ng buhay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming yusan ng kalugdan at kami gawin mong haing sa iyo laging nakalaan sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mo sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mo si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang damban at paring naghahandog, siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan.
Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinagati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagmuni natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay, ng kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leo na aming Papa, Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilalang yumao sa pagkakataong ito. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ang mahal na Birhen ng Lazaret ang ina ng Diyos. San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at
Huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami Adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Salamat sa iyong pag-ibig, pag-asa ay nakamtan, bagong liwanag ang nasilayan, kami tatak sa iyong patnubay, sama-sama kaming babangon, sama-sama maglalakbay, sama-sama kaming aaon tungo kay Kristo at sa buhay na walang hanggan. Sama-sama kaming babangon, sama-sama maglalakbay, sama-sama kaming aaon tungo kay Kristo at sa buhay na walang hanggan. Sama-sama. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming ginanap na pakikinabang, matutuhan nawa namin at mapagsaluhan ang iyong aral at dulot na kaligtasan upang kami paging tapating magkamit ng iyong bigay sa pamamagitan ni Heso Kristo.
kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, o Mahal na Birhen ng Lasalet, Ina ng pag-asa, Ikaw ang nagpaalala sa amin magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad, siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, nagkapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming po salamat sa inyong pakikisat sa mga tulong na binibigay po ninyo. Ang Diyos na po ang bahalang kumandi sa inyo. Yan po ang lagi kong personal na dasal dito. Salamat po. Lagi po kayo sa aming mga panalangin. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumairi. Palain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Salamat Diyos. po. Mary, Mother of the Lord, here's the prayer we sing to you. Let your tears sleep in our minds and hearts as once they fell at last again. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears sleep in our minds and hearts as once they fell at last again.